kung magpapaka-practical kayo sa pagbili ng brand new na kotse, i-consider ninyo na common car yung bibili ninyo. Pangalawa, sana more than 5 years na yan sa market para hindi mahirap hanapin yung pyesa. At pangatlo, mas okay na 7-seater na yung bibili ninyo. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. And yun nga, may nag-PM lang sa atin at ano nga daw ba yung pinaka-practical na kotse na brand new na pwedeng bilhin. Well, marami namang practical na kotse na pwede nating bilhin. Pero para sa akin isa sa mga dapat nating i-consider pag bibili tayo ng brand new na kotse, sana common car. Okay? Kung magpapaka-practical tayo, common car. Bakit mas maganda yung common car? Yung common car kasi, possible, marami ng pyesa yan sa market. So, sabihin na natin from brand new na legit or yung OEM, from replacement to the second hand, marami kang mabibili niyan. Okay? Kasi nga common car siya. So, in terms of paghahanap ng pyesa, hindi ka mahihirapan. Then, dahil common car yan, maraming marunong gumawa na yan. So, hindi ka na rin mahihirapan na maghanap ng magaling na gagawa or may experience na gagawa. Then yun, pangalawa na tips ko sa inyo nga is sana more than 5 years na yan sa market. Kasi, pag yung kotse sobrang bago pa, i-expect nyo na mahirap maghanap ng pyesa yan. Minsan masiraan ka lang ng isang parts, baka matenga ka ng 1 linggo. Unlike kasi nung mga medyo matatagal na sa market, proven na reliable na yan, 'di ba? At pagdating do sa parts availability, masiguradong mayroon yan. Okay? So yan yung mga tips natin sa inyo. Then syempre, i-consider nyo na sana 7-seater na. Or kung mas malaki, mas better. Kasi nga, practical way hindi ka na mag-upgrade pa, 'di ba? Kasi kung bibili ka ng 5-seater, eventually lumaki yung pamilya mo, i-consider mo na ngayon yung 7-seater o yung mas malaki pa, mag-upgrade ka na naman, bibili ka na naman ng bago, ibebenta mo yung luma mo or i-hold mo. So hindi na magiging practical. So mas better ang bili natin pag bibili tayo ng sasakyan in a practical way. So yun, sana 7-seater. Pero ito experience ko lang dyan. Kasi nung first car ko, which is Hyundai Ion. So yung Hyundai Ion na yun, kaya ako siya binili. Kasi maliit. Maliit kasi hindi naman kami papalaki ng pamilya. And actually, yung family ko naman, meron naman kaming malalaking kotse. So yun yung halos kinonsidered ko. Kasi isa sa mga tinignan ko talaga doon is gano'n na siya katagal sa market. So nakita ko naman na more than 5 years na siya sa market. So yung parts availability medyo okay na. Pero ito yung naging senaryo. Kahit 5 taon na sa market siya and eventually mga siguro 8 years na siya sa market, nasiraan pa rin ako ng pyesa, medyo nahirapan pa rin ako maghanap. So yun yung mga medyo natin medyo senaryo natin talaga pag bibili tayo ng kotse, lalo na pag hindi common car. Hyundai, hindi siya common. Unlike kasi siya ng halimbawa Toyota, sabihin na natin kahit saan lupalop ka mapunta, meron ka mahanap na pyesa from brand new to replacement to yung original na brand new at second hand, meron At ang isa sa maganda pag mga Toyota, Mitsubishi, yan. Actually, yan yung dalawang pinaka common na mga pyesa, Toyota, Mitsubishi. Kasi ito rin yung maganda sa kanila on my own experience. May mga parts na from the old nilalagay pa rin nila dun sa bago. So ibig sabihin may mga magkakamukha pa rin o magkakatulad. So halimbawa yung isang kotse nila pwede mong ilagay sa kabilang kotse. Actually yun, isa pang tips yun Kumbaga okay naman bumili ng brand new na kotse na bago, basta yung kanyang loob, I mean yung kanyang engine, yung transmission niya o yung mga pyesa niya is from the old car nila or old model nila. Kasi may mga ganun naman ngayon. Actually, ganun na gumawa ang mga kotse ngayon o mga manufacturer. Isang engine, halos 2 o 3 or 4 na model nila ang nag-share doon. Or minsan naman, sabihin na natin, hindi man magkakapareho ng makina yan, pero yung idea ng makina, halos pare-pareho lang. So isa rin yan sa mga dapat nating i-consider. Kaya ngayon ito,
Sabihin na natin, ang kotse ko ngayon is Vios na. Kasi way back then is Mitsubishi Mirage. Okay naman yung Mirage. Parts availability, goods din naman. Pero nung bago-bago yun, sabihin na natin, medyo nahirapan din ako. Like yung oxygen sensor, ang hirap niyang hanapin. Sa kasa lang available, which is around 22,000 yata, 25,000. Replacement, napakahirap hanapin. Pero ngayon, ito, sabihin natin, nagpaka-practical na tayo, ng Toyota Vios na tayo, which is, may may mga parts din dahil medyo bago pa to that time. Medyo may, yung sa brother ko, ang naging problema niya is yung, yung brake light. Yan, yung brake, yung mismong, kaha ng brake. Ang hirap hanapin sa sa second hand. Pero meron makukuha. Yun nga lang, hindi lang siya common na mahanap kasi bago pa daw yung unit. So yun yung medyo risk din pag masyadong bago pa yung unit or bago yung modelo. May mga pagkakataon na ang hirap maghanap ng mga piyesa. Na mga simpleng piyesa lang pero medyo mahirap hanapin. Pero yun nga, kung bibili man kayo in a practical way, i-consider nyo na talaga yung more than 5 years sa market. Kasi may mga modelo naman ngayon, iba nga, 10 years na. Halos yung idea pa rin ng sasakyan, yun pa rin. So magandang i-consider yun, yung mga ganun, yung mga parang, kung tutusin, matanda na siya eh. Pero, it's already proven its reliability na kasi. So yun yung talagang maganda doon. Pag na-prove na ng sasakyan na reliable siya, goods na yun. Yan, yung maganda naman yung review, hindi masyadong marami yung problema. Kasi, isang advice ko rin dyan, punta kayo sa mga group niyan, yung may mga group naman yan sa online. Tapos punta kayo doon, mag-chat-chat kayo doon, basa-basa kayo. Makakuha kayo ng mga idea And ako personally, ganun ako bawa, may binila akong kotse. Okay, ito yung kotse ko ngayon. Nagre-research talaga ako kung ano ba yung mga pwede kong i-check o tignan or palitan in the on the early. Then, paano ba yung maintenance? Ano ba yung mga mini-maintenance dyan? Talagang inaaral ko yan lahat-lahat. Para at least, ang ginagawa ko, inuunahan ko yung problema. Yan. O halimbawa, ngayon, kabibili ko lang ng auxiliary fan motor. Hindi pa naman sira yung auxiliary fan motor ko. Pero nasa 68,000 kilometers na kasi ako. So, based dun sa mga na-review ko, bumibigay daw to ng mga around 80,000 kilometers. Yung iba 50,000, 80, ganun. So, bumili na ako para at least sigurado ako na wala na akong magiging problema in the future, di ba? Masiraan man ako sa kalsada, may dala-dala ako. So, ganun kasi magkotse mga paps, Kumbaga, do some research talaga. Magtanong-tanong kayo. Yun, kung meron kayong halimbawa, hindi naman kasi forever sa kasa siguro yung sasakyan ninyo kasi practical, di ba? May kamahalan talaga sa kasa pag pinapagawa. Although maganda yung gawa ng kasa kasi they have the best equipment and experience para gawin yung sasakyan. Pero on the other side, pwedeng sa labas na rin kayo magpapagawa. Kung sa labas kayo magpapagawa, better na alam ng mga mechanic kung paano gawin yung sasakyan ninyo. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea. Medyo magulo yung kwento natin. Pero at least, siguro naman may napulot kayong kahit konti sa mga video natin ginagawa. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.